Personal naman na binisita ni AFP Chief General Gregorio Katapang ang mga evacuation centers sa Albay. Ito ay kaugnay sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Nagbigay rin ng tulong ang AFP para sa mga lumikas na residente. Ang buong ulat ihahatid sa amin ng aming kasamang si Haji Kaaminyo live. Haji! Magandang gabi sa inyo dyan, Bench. Pinalakas pa nga ng Albay Provincial Government at ng Armed Forces of the Philippines ang ugnayan hinggil pa rin sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon dito nga sa lalawigan ng Albay. Personal na binisita ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Katapang at NDRRMC Executive Director Undersecretary Alex Palma ang mga evacuation centers upang alamin nga ang pinakahuling sitwasyon ng mga evacuees at pati na rin yung status ng bulkan. Samantala, alas 8 nga ng umaga nang dumating si General Katapang. Dumiretso siya sa Camp Simeon Ola para sa isang briefing kasama si Albay, Governor Joey Salceda. Tinesting din ang video live streaming para sa mas epektibong komunikasyon sa oras ng kalamidad. Pagkatapos nito ay nagtungo na si Katapang at Pama sa Kamalig North Central School para sa isang maikling programa kabilang na ang turnover ceremony ng mga food items mula sa AFP, bigas, tubig, tsinelas, reading glasses at 3 water purifier. Tiniyak ni Katapang ang patuloy na pakikipagtulungan sa provincial government at sa katunayan ay pag-uusapan nga ang pagde-deploy ng karagdagang 100 sundalo. Nanawagan din si Katapang sa mga rebeldeng nagtatago sa Albay na makipagtulungan na lamang upang maatim ang zero casualty. Samantala, para naman sa pinakahuling sitwasyon ng Mayon, sa nakalipas na 24 oras ay nagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng 4 na volcanic earthquakes at 8 rockfall events. Pero linawin lamang natin to, Bench, dahil kanina lamang ay nakausap ko nga ang eksperto mula sa PHIVOLCS na si Ginoong Ed Laguerta at sinabi niyang bagamat hindi masyadong ramdam yung lakas ng Mayon ngayon o di naman kaya yung mga nakikitang lumalabas o nade-deposit ika nga mula sa bunganga ng bulkan, ay patuloy ito sa pag-iipon ng enerhiya upang muling magkaroon ng pressure at inaasahan nga na sa loob ng ilang mga linggo ay maaaring sumabog na nga ang bulkan at nananatili pa din sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Patuloy ang isinasagawang monitoring hinggil dito ng PHIVOLCS. Nagsagawa din kanina ng briefing ang provincial government kasama si Undersecretary Pama kung saan inireport na sapat pa din ang bigas para sa mga evacuees. Pero hanggang 8 araw na lamang ang pondo para sa ulam ayon sa municipal at city mayors. Ang kaukulang pondo, Bench, para sa Mayon Eruption 2014 ay nagkakahalaga ng 311 million pesos. Para naman sa augmentation ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay aabot na sa 10,000 ang starter kits na naibigay. At samantala, idagdag na lamang din natin, Bench, na simula bukas ay magkakaroon na nga ang klase ang ilan sa mga batang evacuees na nagmumula nga sa 6-kilometer permanent danger zone na ngayon ay nanunuluyan dito sa Kamalig North Central School pati na rin sa bayan ng Ginubatan ay magkakaroon na nga ng regular na klase sa pamamagitan ng 155 na tents na ibinigay ng UNICEF. So yan yung inaabangan natin bukas, ang pagtatayo o ang pagsisimula na nga ng klase ng mga bata. At kanina sabi ni Governor Salceda, meron lamang mga problema sa mga armchairs at sa mga temporary blackboards, pero ayon sa kanila ay tutugunan naman kaagad ito nang sa gayon ay kahit papano ay hindi na nga maiwanan sa mga subject yung mga bata na ngayon nga ay naghihirap sa kanilang pag-aaral dahil nga sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Pero bago tayo tuloy magpaalam, nandito tayo ngayon sa tuktok ng Linion Hill kung saan bagamat hindi na nga nakikita ng masyado itong Bulkang Mayon sa aking likuran, ay tuloy-tuloy pa din sa pagdating yung mga turista para man lamang makita ito kahit sa gabi. Kasi alam mo, pagka walang ulap at kahit gabi ay nasisilayan pa din ng kaunti yung imahe ng Mayon. At kitang-kita mo nga dito yung perfect cone ika nga ng pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. At gaya nga na sinabi ko kanina, ituloy-tuloy pa din sa pagdating ang mga turista dito sa Linion Hill. Iba na po talaga, mga kaibigan, ang Bulkang Mayon. So kasama pa din si Jeff Tuason at Gregorio Basit para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Haji Kaaminyo, nag-uulat ng live mula dito sa Legazpi City sa Albay. Balik sa iyo, Bench.